Come on, say, so, go, go. Come on, share the heels. Come on, hey, go. Stone have been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. For our God is risen. From our God is risen from the grave. Oh, He saved us from suffering. In Him our sins are forgiven. Our God is risen from the grave. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, somebody to the red, sit it up, say hey. No one can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive.
Minsan pa po sa'yo lamang. Sa'yo. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Yes, O Lord, we worship you, Jesus. Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, minsan pa po sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sumasamba magpupuri. Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sabay-sabay po nating sabihin, ikaw ay sapat. Ay sapat. Yes, Lord, wala nang ang iba. Wala nang iba. Kaligayahan ko. Kaligayahan ko. Kaganapan ko. Jesus. Ikaw ay sapat. Sige po. Let's declare ang kasapatan ng Panginoon sa ating buhay. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Yes, Lord, thank you, Jesus. You are more than enough, O Lord. Kaganapan ko, Jesus. Minsan pa ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw lamang, ikaw. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Sa'yo lamang sumasamba magpupuri. Maglilingkod sa'yo. Yes, O Lord. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, minsan pa po sa'yo lamang. Yes, O Lord. Sumasamba magpupuri. Maglilingkod sa'yo. Yes, Lord. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Yes, O Lord. Panginoon, salamat sa pagre-remind sa amin sa oras na ito, sa pagpapakita, O Lord, na ikaw lamang, O God, ay sapat, O God. Ikaw lamang, O Lord, ang makapagpapuno sa amin, ang makakompleto sa amin, O Lord. Hallelujah, Lord. Kung sino man sa amin yung nagdududa na, O God, sa kasapatan mo sa buhay namin, i-remind mo sila, O God, sa oras na ito, in Jesus' name. Lord, reveal yourself in Jesus' name sa kanila sa oras na ito, na ikaw ang kanilang kaganapan, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba, O God. Lord, muli mo rin ipakita sa amin na ikaw lamang ay karapat-dapat sa pagsamba. Ikaw lamang ay karapat-dapat sa aming mga papuri, Panginoon. Dahil sa ginawa mo sa krus para sa amin. Ikaw ay karapat-dapat na paglingkuran, Panginoon. Dahil sa araw-araw mo ang kabutihan sa amin, O God. At bukod doon, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos. Ikaw ay karapat-dapat na sambahin. Ikaw ay karapat-dapat na papurihan. Ikaw ay karapat-dapat na paglingkuran. Dahil ikaw ay dakilang Diyos, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. At sa oras na to, patuloy din kaming humihingi ng kapatawaran, O God, sa aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon, especially sa aming bansa, O Lord. Kung ano man pong mga blasphemy, O Lord, ang aming nasabi sa sayong pangalan, sa aming pagtrato sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po ang aming bansa. Patawarin niyo po ang aming kapwa Pilipino, O Lord. Kung minsan hindi ka namin nasiseryoso, O God, kung ginagawa din naming biro minsan ng mga religious things patungkol sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po ang aming mga kababayan, o kung kami man yun, O Lord, patawarin niyo po kami. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, muli mo kaming i-remind
sa sovereignty mo, Panginoon, sa kalakihan mo, O God, sa aming mga buhay, in Jesus' name. Hallelujah. We continue to pray for our country, O Lord, na patuloy kang kilalanin bilang nag-iisa at tunay na Diyos, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, patuloy niyo pong gamitin yung body of Christ, na patuloy na maparangal, O God, maihayag, O Lord, ang pangalan mo sa lahat ng sulok ng bansang ito, in Jesus' name. In Jesus' name, thank you, Lord, that your love never fails, Lord, na hanggang ngayon, ikaw ay nagmamahal. Panginoon, minamahal mo ang bawat Pilipino. Ang biyaya mo ay sapat hanggang ngayon, Panginoon. Ang awa mo, O God, ay nasa amin hanggang ngayon. Salamat, O Lord. And we pray na lagi ito na mag-push sa amin to repentance. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, patuloy naming ina-acknowledge ikaw, Holy Spirit. You are God, Holy Spirit. You are a person, Holy Spirit. Kaya kinikilala ka namin sa aming kalagitnaan. Kinikilala ka namin sa aming puso sa oras na to. At patuloy namin inihahayag, Panginoon, na kailangan ka namin, O God. Hindi namin kayang mag-proceed sa service na ito kung wala ka, O Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy natin awitin yung kantang ito bilang pag-acknowledge sa Holy Spirit. You're all I need. You're all I breathe. It's you that I'm thirsting for. It's you I see on bended knee. It's you that I'm longing for. All I need, you're all I need. You're all I breathe. It's you that I'm thirsting for. It's you I see on bended knee. It's you that I'm longing for. I wanna worship you only in spirit and in truth. Longing for your anointing to fall on me. Let it fall from heaven. Holy Spirit, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come pour out your oil anointing. You're all I need. Yes, O Lord. You're all I breathe. It's you that I'm thirsting for. It's you I seek. It's you I Yes, Lord, ikaw ang hinahanap namin sa umagang ito, on Panginoon. bended knee. It's you that I'm longing for. I wanna worship you only in spirit and in truth. Longing for your anointing
gawaing ito, O God, in Jesus' name. Hallelujah. At ibagsak niyo po, Panginoon, muli. Katulad ng ginawa mo kaninang umaga, Panginoon, ibagsak mo muli ang presensya mo, O God, sa aming kalagitnaan, O Lord, in Jesus' name. Lord, bigyan mo kami ng mga pusong bukas sa iyo, O God. Lord, sa oras na ito, nire-review ko sa sino man sa amin, yung may hardened hearts, O Lord, in Jesus' name. Inaalis ko din, O Lord God, lahat ng dawag, Panginoon, binubunot ko ito sa lahat ng salitang itatanim mo sa umagang ito, Panginoon, ay maitanim ng mainam, Panginoon. At ito po ay magbunga sa puso ng bawat isa in Jesus' name. Lord, prepare us for what you have prepared for us in Jesus' name. Lord, bigyan mo kami ng puso na na-excite sa salita mo, Panginoon, na nagugutom for more of you, O Lord God, in Jesus' name. Lord, huwag niyo po hayaan yung bawat isa sa amin na lumabas ng gawain ito na hindi po kami nabago, na hindi ka namin narinig, na hindi ka namin na-encounter, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. And we ask you, O Lord, na bigyan niyo po yung bawat isa ng specific word mo, Panginoon, na magpapalakas muli sa kanila at mag-e-empower sa kanila, Panginoon, na tumayo para sa'yo hanggang sa wakas, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Holy Spirit, you are our teacher, Panginoon. Manahan ka po sa bawat isang naririto, sa bawat isang nasa online, O God, in Jesus' name. Minister to us, O Holy Spirit, maging sa akin, O Lord. Gawin niyo po kami, O God, ng mga minister, na maging daluyan, O God, ng inyo pong presensya sa umagang ito. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sige po tayo, bago tayo magsimula, batiin natin ang ating katabi. Kapatid, hello! And welcome po sa ating gawain. Kuya Kenneth, Kuya Kenneth. And welcome po sa mga nasa online. Hello po sa inyong lahat. Parang ang daming wala ngayon, ano? Thank you. Amen. Yan, sino po ang nagagalak na nakita natin ang bawat isa? Amen. Ay, welcome po sa kasama ni Ana. Yan, kana kuya and family po. Hello po sa inyo ulit. Pati kay na baby. And syempre, annyeonghaseyo. Kay Ate Jenny. Ayan, we missed you. Bogo 싶어요. 잘 지냈어요? Ayan, siya po ay galing Korea, si Ate Jenny. Sa mga hindi po nakakilala sa kanya, siya po ay dati nating children's head dito po sa church, dun sa Old Church. At siya po ay nasa Korea na ngayon. And nagbakasyon lang siya ngayon. Annyeonghaseyo. Unni. And then sa bawat isa po, welcome sa bawat isa sa atin. Ayan. So, as tao dito, heads up po dahil meron tayong bagong kasama ngayon. So, ito pong gawain natin na every fourth Sunday, ay kakaiba po ito. Yan. Joke lang, kinulat sila. At ito po ay iba dahil ito po ay prayer and fasting. So, mas maraming pananalangin po dito. Pero yung mga ibang Sundays naman natin, hindi po siya ganito kahabang mag-pray. So, para lang po aware kayo. Alam niyo po yung i-expect natin. Tama ba? Sino naka-fasting sa atin? Paamoy nga ng hininga natin. Joke lang. Ayan, so, sige po bago tayo mag-start sa word, sino po excited? Parang hindi naman. Sino po excited? Amen. Alam nyo ba, sabi ko kaninang umaga, Oji yan. Alam nyo ba, sabi ko kaninang umaga, mahirap kumausap nang walang kausap. Mahirap kumausap nang walang nagre-respond. Ayun. Kaya kung ayaw niyong lumapit sa inyo yung mic, gusto niyo ba? Ayan, magre-respond po tayo. Amen po. Amen. Ayun, pwede pala. Ayan, siguro bago tayo mag-start, play lang tayo ulit saglit para sa ating word. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Salamat din, Lord, sa mensahe na nakaprepare po para sa amin. Lord,
I pray na alisin mo rin po sa bawat isa sa amin yung acne, O Lord, or yung parang alam ko na yan na mindset sa mga taong kaharap ko sa oras na ito in Jesus' name. And I pray, O God, na mag-grow pa din sila, mauhaw pa din sila, makakuha pa rin sila ng bagong revelation, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito, O God. Dahil patuloy niyo po kaming baguhin, O God, sa pamamagitan po ng inyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So bakit kaya ganun yung prayer ni Pas A? And kasi po ang topic natin ay pinamagatang, paibasa nga po. Ayan, principle of the first. So nung nabasa nyo siya, anong naisip nyo? Wala. Ayan, wala talaga. Ayan. So kasi anong nabasa ko na yan yung mensahe, sabi ang naisip ko agad, tungkol to sa pag-uuna sa Panginoon. Ayan. So, sino sa atin na maraming beses nang narinig yung topic na dapat mong inuuna si Lord? Ayan. So, ngayon, yun ulit yung topic ni Lord, pero meron siyang bagong atake. Meron siyang bagong gustong i-reveal sa atin. Sino excited? Parang di naman. Ayan. Sino sa atin, no, katulad ng tinanong ko kanina, kahit ilang beses mo lang nabasa yung isang verse, kada basa mo, iba yung sinasabi ni Lord sa'yo. So, ganoon din yung pwede niyang gawin sa umagang ito. So, ang ating layunin, ayan, sige po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan. So, hindi ko na muna siya i-explain dahil malalaman natin siya throughout our message. Pero ang goal natin, malaman natin kung paano yung tamang pag-una kay Lord. Kasi baka mali pala yung kaparaanan natin. Or baka mali pala yung pagkaunawa natin kung paano nating dapat inuuna si Lord. Ayan. So meron po tayong katanungan. Ay, may keyverse pala muna tayo. Ano po yung keyverse natin? Sino nakakabisado nito? Sige nga po, recite natin. 1, 2, 3. Praise God sa Tagalog. Na ito ay daragdag sa inyo. Ayan, sa mga hindi po nakakalam, pwede po tayo mag-open ng Bible. Ayan, so di ba parang yung verse na to parang very usual siya sa atin. Tama ba? Kasi nga, kabisado mo na, yung iba sa atin, life verse pa to. Tama ba? Kapag ka nakita mo siya, pwede kang tamarin makinig. Kasi pas narinig ko na yan. Pas parang aram ko na yan. Pero ngayon, mauunawaan natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng Matthew 6:33? Kasi baka life verse mo yan, angkin ka ng angkin, mali pala inaangkin mo. Kaya pala hindi maidagdag sa'yo. Kasi mali pala yung pagkakaunawa natin. So bago natin siya isa-isahin, may introduction lang ako dahil tungkol to sa prinsipyo. Diba? Principle of the first. So ang tanong, ano ang prinsipyo mo sa buhay? Ayan. Sa atin, anong prinsipyo nyo? Ha? Time is gold. Pwede. Diba? Tama yun. Prinsipyo yun. Time is gold. And welcome po natin ang ating mga bagong newlywed. Ayan. Sige, ano po yung prinsipyo natin? Ano ba ang prinsipyo? Sige na nga. Anin ko muna, baka dito kayo makaisip ng example ng prinsipyo, baka di nyo kasi alam kung ano yung prinsipyo. So ang prinsipyo po, sabi dito, basic truth or rule or belief that guides how something works or how a person behaves. So ang prinsipyo daw po ang nagdidikta kung paano tayo, o gumagabay, kung paano tayo nagbe-behave, kumikilos, nag-iisip, nagdedesisyon. Sabi dyan, no? It is something you base your decision on or understanding on. So kapag tayo may prinsipyo, yun yung pinangahawakan natin kapag tayo ay nagdedesisyon. Ayan, sabi sa baba, hindi lang ito idea, ito ay basihan ng ating buhay. O dahil dyan sa definition na yan, meron na ba kayong prinsipyo? Wala pa rin. Bakit? Tao po ba ang kaharap ko? Joke lang. Katulad ng mga example ko kanina, prinsipyo, honesty is the best policy. Do not yes.
Huwag mong gawin na lang. Oh. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Tama yun. Di ba? Kung yun yung prinsipyo mo, hindi ka gagawa sa iba ng ayaw mong gawin sa'yo. So magiging mabuti kang tao sa iba. Kasi gusto mo silang maging mabuti sa'yo. Sino pa, ano pang prinsipyo natin? Respect others, yes. Diba? Respect is, ano daw? Ano yun? Respect begets respect. Yes! I-English. And anyway, pero nagigets nyo na, no? Tama. So yung prinsipyo, doon natin binabase yung ating pamumuhay. And ngayon, gusto nating malaman, maunawaan, at pangatawanan. Yung prinsipyo of the first. Ano yun? Ito po yung gusto ituro sa atin ni Lord. Sige po, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Pipiyok ako. Ulit. 1. Wait lang. Ito, dito tayo mag-start. 1, 2, 3, go. Isa pa. Ayan. God deserves the first place, not just a place. So dito po nagkaroon ng misunderstanding or pagkalito ang mga Kristiyano, no? Na feeling nila kapag may oras sila sa Panginoon, pag may lugar ang Panginoon sa buhay nila, inuuna na niya sila siya. For example, umatan naman ako ng church. Okay na yun. Nagpe-pray naman ako. Okay na yun. Parang I'm being a good Christian. Mas isa na akong mabuting tao. Nagsisimba ako tuwing mahal na araw. O kaya nagiging seryoso ako sa krus kapag encounter. Diba parang hindi natin na-realize na yun pala ay binibigyan lang natin ng place ang Panginoon. Pero hindi siya first. Naintindihan natin? Di mo na ako maghahayo, di mo na ako magmi-ministry. Or pwedeng ministry ako pero wala akong personal na relasyon sa Diyos. May place lang si Lord sa atin. Pero hindi siya yung inuuna natin. Naiintindihan natin? Magkaiba yun, no? Kapag kasi ang trato natin sa Lord na may place lang siya, maraming aspeto ng buhay natin na inuuna din natin. Tapos minsan, yung spiritual life, pwede pa siyang mawala. Naiintindihan nyo? Amen. So ngayon, anong gustong gawin ng Lord? Siya yung maging first place. Yun yung maging prinsipyo natin. Para bawat desisyon natin sa buhay, bawat ginagawa, iniisip, nakabase sa prinsipyong ito. Uunahin ko si Lord. First place si Lord. Amen po. Mamaya paano siya i-apply, i-explain ko mamaya. Pero bago yun, intindihin natin. Ano ba ibig sabihin ng Matthew 6:33? Yan. Kasi baka claim tayo na i-claim. Ako personally, ang interpret ko dati sa Matthew 6:33. Pag inuna mo yung ministry, pag nag-pray ka muna, pagka nag-devotion ka muna, lahat ng bagay na gusto ko, bibigay ni Lord. Ganon din ba kayo? Sabi ko sa inyo, pag wala akong kausap, bibigay ko yung mic. Ganon din ba kayo? Ayun, may kausap ako. Ayan. Diba? Pero ngayon, tingnan natin, ganon ba yung ibig sabihin ng Matthew 6:33? Simpleng pagpe-pray lang ba yun? Simpleng pag-attend lang ba siya sa church? Simpleng pag-attend lang ba siya sa ministry? Yung pag-una kay Lord. Ayan, sabi dyan yung seeking. It's from the Greek word, zeteo, na ang ibig sabihin daw ay to pursue. Yan ang seeking, hindi siya basta, Lord, gusto kitang makasama. May paghabol daw, may effort. Ano pa sabi dyan? To desire. May hangad. Hindi yung, kung may encounter ko si Lord, hindi, edi, okay lang, basta umatend ako. Basta nandito ako, masabi hindi ako mapagalitan kasi umatend ako. Pero hindi mo hinahangad si Lord sa gawain. Nagigets natin? So mali pala yung ganong klaseng seeking, may pagkahangad pala. Hindi basta uupo lang tayo dyan, tutulala, tapos paglabas, ibang anyo na naman tayo. Next, sabi dyan, strive, paghirapan, pagpaguran.
Ang paghahanap daw pala sa Lord, pinagpapaguran. Hindi yung kapag ka, oh Lord, di mo ako kinatagpo. Ay, di alis na ako. Nagigets natin, meron tayong kailangang effort na dapat gawin. Pinaghihirapan natin. I-explain ko yan mamaya, kasi nakakita ko. Mamaya, mas maintindihan nyo yan, no? Bear with me. Sabi dyan, to aim. Gawin din daw nating layunin. So, explain ko siya mamaya. Next forward natin, His kingdom. Ano naman pong ibig sabihin ng His kingdom? Ang interpretation ko dati sa kingdom ay yung church. Yung ministry. Na kapag ka naghahayo ako, kapag ka uma-attend ako sa church, kapag ka ginagawa ko yung mga para sa church, I'm seeking His kingdom. Sino sa atin gano'n pagkakaunawa? Mali pala tayo. Ano ang His kingdom? Sabi dyan, ito ay galing sa salitang basileia. Greek word. At ang meaning niya ay rule, reign, authority of a king, or paghahari ng Diyos. So sabi doon, seeking first His kingdom. Yung paghahari pala ng Diyos dapat yung hinahanap natin. Yung pinagpapagura natin. Yung nilalayon natin. Naiintindihan? Yung paghahari pala ng Diyos, yung dinidesire dapat natin. Naiintindihan? Hindi lang basta yung makaganap tayo sa kingdom works. Amen? And His righteousness, Ano naman po yung righteousness? Akala ko dati yung righteousness yung parang mamamangha ka lang sa kadakilaan, katuwiran ng Diyos. Magsispend ka lang ng time sa Kanya. Pero hindi pala. Sabi dito, ito ay galing sa salitang dikaiosin. Hindi ko alam kung yun yung tamang bigkas, no? Dikaiosin na Greek word at ang meaning niya ay right standing with God or right living and aligned to His character. Ang pagsisik pala ng righteousness ni Lord, hindi lang para makita mo yung righteousness niya, pero para maging righteous ka rin. Kasi tayo, di ba, nasik ko na yung righteousness ni Lord, ganda ni Lord, ang banal ni Lord, ang dakila ni Lord. Wow. Period. Pero hindi pala ganun. Ang seeking His righteousness, tayo na-align sa character niya. Intindihan natin? Meron ako ditong sinamarize ko siya in context para mas maunawaan natin yung buong verse based dun sa kanyang mga definition. Sige po, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ay, sorry. Ayan. Diba pagka sa verse dito tayo focus Ang lahat. Gusto nyo yarn? Gusto nyo yarn? Yung lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Tapos simple lang pala, sisik ko lang pala si Lord. Pupunta lang ako ng church, magmi-ministry lang, magpipray lang pala ako. Gano'n lang pala, lahat idaragdag sa akin. I'm blessed. Not knowing. Ito pala yun. Habulin. Hangarin. Paghirapan or pagpaguran pala. Si Lord, yung ministry or ano man yung pinagagawa niya sa atin na ano daw, pagharian. Yun pala yung pagpapaguran natin, yung pagharian. Tayo ng Diyos. Hindi pala about siya sa works, pero kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Kung ano yung pwede niyang i-lead sa atin, yun pala yung dapat nating hinahanap, yun pala yung dapat nating pinagpapaguran. Yun pala dapat yung nating nilalayon. May word bang ganun? Nilalayon? Or yun yung layunin natin. Ang pagharian tayo ng Diyos. At ano pa daw? Yung maging kawangis niya tayo. Yung pati yung katangian niya, mapa sa atin, dapat pinagpapaguran pala yun. Yung maging kamukha ni Lord. Nag-e-effort pala dapat talaga tayong hindi magkasala. Hindi yung kapag mahina ako. Sorry Lord. Hindi pala ganun, di pala pinaghihirapan or layunin nating maging katulad ng Panginoon. Hindi yung tanggapin niyo ako. I'm like this.
Ayoko nang may nagpapasakop, ayoko nang ano bang mga kaugali natin. Tanggapin niyo ako. Hindi pala ganun. Dapat pala pinapabago natin yung sarili natin kay Lord sa kamukha niya. At saka palang, idaragdag. Gusto mong magdagdag si Lord sa'yo. Handa ka bang habulin ang paghahari ni Lord? Pahina na ng pahina. Kanina lakas din sa amen ang gusto kong magdagdag. More. Pero ito pala yung kailangan nating gawin. Sabi po dito, putting God first is not just about schedules. Ito yung gusto nating itama din sa atin, no? But about what shapes your day-to-day life. It's about making God the center of our lives. Akala kasi natin, kapag inuuna natin si Lord, siya lang yung una sa schedule. Una siya sa umaga. O Lord, inuna kita sa morning, gumising ako ng 4 a.m. Pero yung maghapon, naka, ikaw ang nanguna. Nanguna ba si Lord doon? Hindi. Nag-pray ka nga sa morning, nag-devotion ka nga sa morning, pero yung maghapon, di ka naman sumunod sa magulang mo, mga kabataan. Meron ka pa rin sariling katuwiran. O sa mga, mostly pala sa inyo, mga adults na, sa pagdedesisyon natin, tayo pa din yung nasunod. Nag-chismis pa din tayo. Nanira tayo ng kapwa. Si Lord pa rin ba yung una doon? Hindi, diba? Intindihan natin. So, hindi siya tungkol sa, oh Lord, pag morning, ikaw yung una. Do tama yun. Nasa application natin yan mamaya. Do tama yun, pero hindi doon natatapos. Ang pag-uuna sa Diyos, ang ibig sabihin nun, siya yung ginagawa nating sentro ng buhay natin. Sa Kanya nakabase lahat. Katulad ng principle of the first na pinag-aralan natin kanina. Ibig sabihin, kapag may gagawin tayo, iisipin, didesisyonan, saan nakabase? Sa feelings ko? Sa weather? Saan nakabase dapat? Kay Lord. Ganun pala yung pag-uuna kay Lord. Pero ang hirap po kasi. Sino magsasabi sa akin ganon? Nadadalian kayo? Konti lang nag-amen ha. Totoo ba? Sinasabi ko, eto yung post mo kanina. Di joke lang. Wala akong Facebook so hindi ko kayo nakikita. Bakit tayo nahihirapan na gawing sentro si Lord? Bakit madalas pa din na may place lang siya sa buhay natin, pero yung nagda-drive ng life natin, sarili pa rin natin? Bakit? Sabi po sa verse, sa Matthew 6:25. Sige po, basahin nga natin yung verse. Matthew 6:25. Nandun po yung sagot. Dahil tayo ay nababalisa. Sige po, sino po unang nakahanap? Sige po, basahin na lang natin ng sabay-sabay anumang lengguwahe meron sa atin, anumang translation. 1, 2, 3, go! Huwag kayong mabalisa. Amen. And di ba ang linaw nung sinabi dyan, huwag kayong mabalisa sa inyong pakainan at sa inyong dadamitin. So alam ng Diyos na kaya tayo hindi nakakasunod sa Kanya. Kaya tayo ang nangunguna sa buhay natin kasi balisa tayo. Anong kakainin namin, Lord? Tapos hindi natin mahintay yung kaparaanan ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Lord, ito na lang yung gagawin ko kasi natatakot na ako eh. Hindi na ito mahintay. Tama ba? Ano pa ba yung mga pinagdadaanan yung nababalisa kayo? Bigyan nyo nga ako ng example. Utang, pera pa rin talaga. Pera talaga lagi. O di ba, hindi natin, for example, naghahanap ka ng work. Or nagpe-pray ka, magre-resign ba ako? Magpapatuloy ba ako? Hindi natin mahintay yung kalooban ng Diyos. Kaya, Lord, ito na nga lang. Kasi kailangan ko na eh. So, ibig sabihin, hindi ka na aasa sa Kanya. Hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Ang nangunguna na ay yung sarili natin. Lord, ang sakit na eh. Di ko kaya yung sinasabi mo magpatawad ako. Ayoko niyan. Ang sakit, Lord eh. Nababalisa ka na ikaw ay maagrabyado.
Kaya ano susundin natin? Yung sarili nating emotions. Naiintindihan natin? Di natin namamalaya yung simpleng pagbabalisa or pagkabalisa ay nagpapakita na tayo ang nauuna. Kapag sinusunod natin yung mga kabalisahanan natin, nawawala yung pagtitiwala natin sa pangunguna ng Diyos sa atin. Kaya ano nangyayari? Tayo na naman yung in control. Hindihan natin kung ano yung tingin nating tama, kung ano yung tingin nating maganda, kung ano yung tingin nating mabuti. Yun yung ginagawa natin. Kasi Lord, balisa ako. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Hindi doon natapos yung verse. May verse 26 to 23. May reassurance si Lord. Ito, sinamarize ko lang siya based dun sa verse natin. Anong sabi dyan? Inaalala ko ang mga ibon, dinadamitan ko ang mga bulaklak. Kung kaya ko silang alagaan, ikaw pa kaya na mas mahalaga sa akin. Ba tayo na-amaze sa Panginoon natin? Sabi ni Lord, tingnan mo nga yung mga ibon. Tingnan mo yung mga halaman. Gano'n sila ka-carefree. Wala silang inaalala. Bakit inaalagaan ko sila? Sabi ng Panginoon, ikaw pa kaya? Yes, sino ka dyan? Sino tayo na, wow, di ba kayo na-amaze? Ako lang. Uwi na ako. Di ba kayo natuwa? Na mas mahalaga tayo sa ibon. Mas mahalaga tayo sa bulaklak. At kayang tugunan ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. To the point na hindi na natin kailangang mabalisa. Kaya kaya nating magtiwala sa pangunguna niya. Pwede mo siyang hintayin pag magdedesisyon ka. Pwede mong sundin yung gusto niya kahit mahirap. Bakit? Kasi may pakialam ang Diyos sa atin. At gusto niyang ibigay ang ating mga pangangailangan. Amen po. Katulad ng sabi ko kanina, imagine ko yung mga ibon. Sino sa atin minsan ng trip ka, no? Bored ka, inimagine mo yung buhay ng ibon. Ako lang. Kahapon kasi nagre-reps kami ni Apple, nakakita kami ng ibon. Ganda ng ibon. Tapos tit. Tapos lovebird sila. Then ano lang sila doon. Nag-enjoy lang sila. Saan kasi lumipad lang sila. Nakaka-amaze no na ang ibon ay nananatiling buhay kahit walang nag-aalaga sa kanila. Literal. Nakaka-amaze din yung mga bulaklak. Dadaan mo sa daan. Color pink. Color blue. May iba silang kulay, may iba silang dating. Nalikas silang ganun. Na walang nagpapaganda sa kanila, walang nagme-makeup, walang nagbibihis, pero ang attractive nilang tingnan. Dahil ipinagkakaloob ng Diyos yung kanilang pangangailangan. At sabi ng Diyos, mas mahalaga ka sa kanila. Grabe yun. Mas mahalaga ka sa kanila. Damit lang ba kailangan mo? Pagkain lang ba kailangan mo? I can give you more. Dahil mas mahalaga ka sa kanila. Dahil mahalaga ka sa akin, sabi ng Diyos. So bakit natin hindi ipagkakatiwala yung buhay natin sa pangunguna niya? Tama ba? Bakit hindi tayo magiging willing na alisin yung mga sarili nating desire, sarili nating pangangatwiran para sundin or unahin ang Diyos sa buhay natin? Amen? Sana nakita natin yun ng malinaw. So as an application, syempre isa sa buhay natin yung principle of the first. Paano yan gagawin? Gusto ko nang unahin si Lord. Sino sa atin gusto nang unahin si Lord? Gustong magtiwala sa pangunguna ni Lord sa buhay niya. Amen. Hindi napipiliing maging balisa at siya yung manguna. Amen. So ito gagawin natin. Syempre, seek first His kingdom and His righteousness. Number 1, seek. Sasadyain mag-devotion. Especially sa umaga. Ayan. Bakit? Ito ay tip from PASM. Kasi di ba sa morning, hindi ka kumain ng halos 8 hours. Tama? Di mo napapansin naka-fasting ka. So, ibig sabihin, mas malakas ang spirit natin in the morning. Kaya ni-encourage namin kayo na mag-devotion sa umaga.
Maglaan talaga, sadyain, hindi yung pag nagising lang po ng maaga. Yung iba kasi ganun eh. Tama ba? Magde-devotion po ako ng umaga pag nagising. Pag late po ako nagising, di late na lang po ako magde-devotion sa gabi na lang. Hindi mo hinahabol si Lord pag ganun. Hindi mo siya hinahangad pagka ganun. Alam niyo ang problema, hindi tayo busy. Hindi lang una si Lord sa'yo. Hindi dahil wala kang time sa Panginoon. Mas marami ka lang time sa iba. Yun yung malungkot. Hindi dahil wala kayong makakain pag di ka nagtrabaho. Pero dahil hindi siya yung dinesisyonan mong unahin sa araw na yon. Which is pwede naman. Tama ba? Kaya po i-encourage ko kayo, gaano tayo ka-busy, unahin natin si Lord sa umaga. Mapapanood ko rin po sa inyo yung video na napanood ko sa IG. Ito po ay tribo. Ano daw sila? Tribo sa Papua New Guinea. Ito po recently lang, ang tribo nila ay tawag na Kimyal. At alam nyo ba, dahil hindi sila marunong mag-English, hindi pa pala nila nababasa yung Bible. Hindi pa sila lahat ay nakakarinig ng gospel. Hindi pa nila alam ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nung time, nabibigyan na sila ng Bible, grabe yung saya nila. Yung video na to ay time na lumapag yung eroplano, dala-dala yung mga Bible nila. Panoorin po natin, 30 seconds lang naman po ito. Nag-pray sila bilang pasasalamat na meron na silang Bible. Sige po, panoorin natin. Amen. Nakita natin yung gratefulness nila. Nasabi nila, Lord, inisip mo na yung salita mo matranslate sa lingwahe namin. Ipinangako mo na lahat ng lingwahe makakaalam ng salita mo. At eto na, lumapag na yung salita mo sa bayan namin. And for that, Lord, sabi niya, I praise you. Pinupuri kita kasi bakit? Meron na kaming pag-asa na mabasa ang inyong salita. Ganon sila ka-pasasalamat, ganon sila ka-grateful, ganon sila ka-excited sa Word of God. Pero tayo, marunong mag-English, marunong mag-Tagalog, may iba-iba tayong klase ng Bible sa bahay. Pero hindi natin nabubuksan. Lahat tayo, mayroon pa tayong Bible app. Meron tayong pagkakataon na mabasa, kaya natin siyang unawain. Pero hindi natin napapahalagahan. Kahit sa matatagal na, pwedeng sanay ka na masyado, babasahin mo na lang, tapos parang wala na lang sa'yo. Hindi na siya ganun kahalaga sa atin. Katulad ng sabi ko kanina, hindi mo siya napapaglaanan ng enough attention. Minsan dumarating pa sa point na kaya nating pabayaan yung araw natin na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin nasusulit yung pribilehiyo na meron tayo kumpara sa mga lugar at tao na hindi pa pala nila nakikita yung Bible. Hindi pa pala nila nababasa yung Bible. Nakita natin kung ano yung sinasayang natin kapag hindi tayo yung nagbubuklat ng Biblia. Nakikita natin yung pribilehiyong hindi natin nagagrasp dahil hindi natin minamahal yung Bible na meron tayo. Ilang beses nang sinabi ni Pastor, magdala kayo ng Bible, wala ka pa ring dala. Baka kasi wala kang Bible, sige, pinatawad ka na ni Lord, bumili ka na.
Kaya mong bumili ng ibang gamit? Ang dami mong Shopee? Bible, ayaw mong paglaanan ng budget? Kasi bakit hindi tayo kasing uhaw nila? Normal na lang yung bibili niya sa atin kaya ang dali niyang pabayaan. Pero I pray that this morning nagkaroon to ng ibang impact sa atin. Lord, grabe pala yung pribilehiyo ko. Meron akong NIV, may NKJV ako sa bahay, may ASND ako. Iba-iba yung translation na meron tayo, tama? Kaya Lord, babasahin ko na. Lord, maglalaan na ako ng mas maraming oras sa pagme-meditate sa devotion. Hindi ko nahahayaan na lumipas ang araw na hindi ko ito nabasa. Amen po. Sana magkaroon tayo ng ganong puso. Amen. Pangalawa, syempre yung prayer. Sa number 1 pa lang pala ako. Maglaan din tayo ng oras sa pananalangin, hindi lang sa pagbanggit ng mga pangangailangan natin sa Diyos, pero pati mismo sa paglaan lang ng oras para kausapin siya. At marinig din ang tinig ng Diyos. Amen po. Kasi nagpe-pray ka nga, puro naman patungkol sa iyo. Pero pwede tayong mag-pray na nakikinig tayo sa Panginoon. Kung hindi mo yun alam kung paano, mag-reach out ka sa leader mo, pwede kanyang turuan. Pangalawa, His Kingdom. Ano yung dapat nating unahin? Yung pagharian tayo ng Diyos. So meron akong bibigay na tip sa inyo, itong tanong na to. Kada meron tayong dapat pagdesisyonan, kada meron tayong sitwasyon na tayo ay nahihirapan, pwede natin tong itanong para manatili tayo sa paghahari ng Diyos or para makapunta or para pagharian tayo ng Diyos. Anong sabi dyan? Kung si Lord ang hari ko, paano ako kikilos dito? Hindi mo kasi ito tinatanong, hindi natin ito tinatanong, kaya hindi siya nagiging hari sa buhay natin madalas. Ano ang tanong natin? Ano ang masaya para sa akin? Kaya kung ano yung masaya mo, para sa'yo, kahit hindi naghahari ang Diyos doon, yun ang gagawin mo. Kasi yun ang tanong natin, ano ang komportable para sa akin? Ano yung hindi mahirap? Kasi ayoko pong maghirap. Yun yung tanong natin, yun, doon natin binabasa yung desisyon natin. Tama ba? Anong komportable? Sana ko hindi masasaktan. Yun yung mga nagiging tanong natin, na hindi natin namamalayan, nalalayo tayo sa paghahari ng Diyos. Nalalayo tayo sa Kanyang kalooban. Kaya I pray, nadali natin to, yung tanong na to. Kung si Lord ang hari ko, paano ako kikilos dito? Kasi I believe na kung ito yung tanong natin, makapaghari si Lord sa buhay natin. Malalaman mo yung kalooban niya na dapat mong gawin. Amen po. I pray, katulad ng prayer ko kanina, Holy Spirit, remind niyo po sila sa tanong na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Pangatlo, His righteousness. Sabi dyan, hindi sapat na umiiwas lang tayo sa kasalanan. Dapat we are actively becoming like Him. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, pero nagsusumikap tayo na maging katulad ng Diyos. Amen po? Kasi baka ito yung problema natin, kaya tayo madaling matukso ulit. Kaya tayo madaling bumagsak ulit. Kasi umiiwas lang tayo sa kahinaan, pero hindi tayo nababago. Umiiwas lang tayo sa kasalanan, pero yung ugali natin ganun pa rin. Kaya ang dali nating tuksohin, ang dali nating pabagsakin. Kasi hindi naghahari sa atin or hindi tayo nagiging katulad ni Kristo. So anong dapat natin gawin? Sadyain nating maging katulad niya. Ano ba si Lord sa pagkakakilala niyo sa Kanya? Holy. Ibig sabihin, pipiliin natin maging holy. Ganun yung seeking His righteousness. Naintindihan?
Ano pa? Katangian ni Lord na alam natin. Ano po? King? Si Lord lang yun. Magpasakop tayo sa pagkahari ni Lord. Just. Tayo din ay maging just. May nakakita man o wala. Whatever na alam natin kaugalian ng Diyos, patient. Impatient ka, edi sisikapin mo maging patient. Hindi kasi anger. Ba naiintindihan natin? Loving, forgiving, righteous. Masayahin. Masayahin din si Lord. Pero nagagalit sa kasalanan. Magagalit din tayo sa kasalanan. Ganon yung seeking His righteousness. Amen po. At yun na nga ang pangako ni Lord, and all these things will be added unto us. Kaya po sa conclusion natin, sabi po dyan, hindi nais ng Diyos. Nais ng Diyos na siya ay pangunahan, manguna sa buhay natin, hindi para kontrolin tayo. Kasi maraming kaisipan ang mga tao, no, na kaya nangunguna si Lord sa akin para kontrolin ako. Ang sama naman ni Lord, diktador. Ang sama ni Lord, nagko-control siya. Pero hindi po. Ang goal ng Panginoon, bakit niyang gustong manguna sa atin? Para dalhin niya tayo sa tamang direksyon. At para ibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi tandaan natin, no, kung wala tayo sa paghahari ng Diyos, kung wala tayo sa kalooban ng Diyos, mahirap mag-flow. Yung kalooban niya sa atin. Hindi niya mabigay kahit gusto niya. Gusto kanyang bigyan ng freedom. Gusto kanyang bigyan ng peace. Hindi lang yung hindi lang literal na blessings eh. Hindi siya dadaloy kung hindi nangunguna ang Panginoon sa atin. Amen po. Kaya ito, gustong manguna ng Panginoon para sa iyo, hindi para sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. At gusto Kanyang pagpalain. Kahit habang nandito ka pa sa lupa. Kaya gusto Kanyang pangunahan. Amen po. And lastly, basahin nga po natin tong paragraph na to. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. So, nung Friday kasi, nag-iisip-isip lang ako, patulog na ako nun. Naisip ko yung ganda ng human body. Sabi ko, Lord, ang galing naman may pusod ako. Na kaya kong kumain ng baby ako kahit di pa akong ngumunguya. Ang galing. Lord, ang galing naman yung tenga ko nandito. Wala dito. Sige, imagine mo, di ba nakakatawa? Parang, pero ang galing. Lord, buti yung mata ko nandito. Wala dito. Yung kamay natin, dalawa. Kaya nating tumayo. Pati yung creation. Lord, ang ganda ng langit. Paano yung clouds? Ganon yung shape. But color blue yung sky. Kahit dark yung nasa low above nun. There's something na hindi natin ma-explain pero amazing. Tama ba? Because of a creator. Because we have a wise creator. Meron tayong matalinong Diyos na naglikha ng mga bagay na ito na kamangha-mangha. Kaya bakit? Hindi mo siya susundin. Ba't hindi mo susundin yung pangunguna niya? Kung gano'n siya katalino, di ba dapat mas isuko natin yung buhay natin sa Kanya? Kasi gano'n siya katalino. Na kapag tayo nag-isip, kung ikaw nga, paggagawin ka ng tao, ay isip mo bang ayusin yung intestines, yung liver natin ng, di ba? Hindi natin yun kaya. Kaya wag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Wag tayong manangan sa sarili nating
kaisipan. At mag-start tayo ulit na pagkatiwalaan ang Diyos. Maging willing tayo na Lord, ikaw na nga yung mauna sa akin kasi mas matalino ka. Alam mo lahat. Alam mo yung tama. Alam mo yung mabuti para sa akin. Amen po. Yun ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kaya ito ang mensahe niya. Mahal kita. Gusto kong maranasan mo yung pinakamainam. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y pumikit. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat sa pagpapakita sa amin ng kalakihan mo, O God. Ng kadakilaan mo, Panginoon. Thank you, Lord. And salamat, Panginoon, na kahit ganun kakalaki, nakita mo kami. Lord, sino ba kami? Alabok lang kami, Panginoon, sa kung gaano kakalaki, O God. Pero may pakialam ka sa amin. Pero mahal mo kami. So, kung tutuusin, Lord, wala kaming halaga. Pero binigay mo yung buhay mo para sa amin. Anong hindi mo kayang ibigay sa amin? Kasi sa bawat isa, sinasabi po ng Panginoon, kaya kong ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi lang yung gusto mo eh. Pero kung ano talaga yung kailangan mo, kaya kong ibigay yun sa'yo. Sige mo sa oras ito, pwede ba tayong mag-pray? Kung meron kang kailangan, meron kang kinababalisahan, Lord, nag-aalala po ako dito, nag-aalala po ako sa pamilya ko, Lord. Nag-aalala po ako sa future ko, Lord. Nag-aalala po ako sa mga anak ko. Nag-aalala po ako sa pag-aaral ko. Nag-aalala po ako sa trabaho ko. Sige po, pwede nating ipag-pray yun. At nandito po ang Diyos, sinasabi niya, kaya kong tugunin ang iyong pangangailangan. Ako ang katugunan sa iyong pangangailangan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Katulad po ng aawitin natin, ang sabi dito, ramdam sa ihip ng hangin. Ang Diyos natin ramdam sa ihip ng hangin. Kita siya sa mga bituin, sa lahat ng creation. Kung marirealize natin, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Pinoprovide, tinutugon ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya gawin nating panalangin yung awiting ito sa pag-awit natin. Kung gusto mo bang mag-pray sa Lord, pwede kang mag-pray lang sa oras na to at habang naikinig ka sa worship team. Sige po, declare natin kung kaya mong mag-worship. Liwanag, liwanag ng buwan at araway. Yes, Lord, na ika'y daki. Ramdam ka. Yes, Lord, ramdam ka namin sa ihip ng hangin. Mindanao ka sa milyong mga tala, liwanag ng buwan at arawan. Patunay na ika'y dakila, ramdam ka sa Yes, Lord, salamat sa presence mo, O Lord, na araw-araw pinaparamdam mo sa amin. Mga tala, liwanag ng
Minsan pa po, Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming kailangan. Sige po, sabihin natin kay Lord. Yes, Lord. Panginoon, minsan pa po, Panginoon. Aming tanging kailangan. Gaya ng ibon. Sa kalangitan, Ikaw ang aming tanging kailangan. ikaw ang tanging kailangan. Gaya ng ibon. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Lord, salamat po sa pagpapakita sa amin na ikaw ang aming tanging kailangan. Lord, I pray for faith sa bawat isa. Sige po, kung ikaw yung nangangailangan ng pananampalataya sa oras na to, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Lord, I pray for faith sa bawat isa, O Lord, na katulad ng mga ibon, susunod kami sa hangin dahil naroon ka. Lord, tulungan mo kaming maging ganun. Yung buo ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Buo yung kapanatagan namin, O God. Na alam namin na ikaw ay para sa amin. At ang pangunguna mo ay para sa amin. Give us that kind of faith in Jesus' name. Para makasunod kami, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. And I pray, O Lord, na sa bawat isa na nakatanggap po nito, Panginoon, tulungan mo kami na panindigan ang prinsipyong ito, O God. Mula sa araw na ito, O Lord, wala kaming ibang uunahin. At didesisyonan namin, Panginoon, na piliin ka na una sa aming buhay. In Jesus' name. At salamat, O Lord, inaangkin namin yung pangako mo na idaragdag mo ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, habang ikaw ay nangunguna sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, sinaselyuhan ko po ng banal mong dugo ang ginawa mo sa amin sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras po na to, pwede po tayong mag-quiet time. Mag-spend po tayo ng time with the Lord. Pwede po natin siyang kausapin, pwedeng tungkol sa mensahe. Meron po tayong 5 minutes.
Sige po, patuloy po nating ipanalangin yung mga kasama natin sa online. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Amang Diyos, patuloy po sa oras pong ito, Panginoon. Una sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin, Lord. Patuloy sa oras na ito, Panginoon, pinapanalangin po namin yung mga kapatid po namin na nasa online, Lord. Patuloy po sa oras na ito, kung meron man sa kanila, Panginoon, ng prayer request, Lord God, patuloy na kami nakikiisa para sa kanila, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw nakakabatid, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. Ikaw yung tunay, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, ng kanilang pangangailangan. At sa oras pong ito, Lord God, patuloy po nakatagpuin niyo, Panginoon, ang pangangailangan ng mga taong ito, Lord God. Patuloy po, Panginoon, na maitaas ka, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito. Maranasan ka, Panginoon, ng mga taong ito, Lord God. Patuloy na makita, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, ng iyong kamanghamanghang gawa, Panginoon. Salamat, Lord, na itong mga taong ito ay patuloy na lumalapit sa iyo, patuloy na dumudulog sa iyo, at patuloy, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, patuloy na ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Prayer for Healing and Families na pangungunahan ni Sister Charis. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na muli ay pinagkalooban mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, ang bawat family, Panginoon, na nandito, Panginoon, na marinig ang iyong salita, Lord God. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na manindigan, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo, Panginoon, na matuto po kami, Panginoon, na surrender sa iyo lahat, Lord God. Unahin ka, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. I pray, Lord God, sa mga katatayan, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magsik, Panginoon, ng yung wisdom, Panginoon, upang malit, Panginoon, ang bawat family, Panginoon, sa tahanan, Lord. I pray, Lord God, na maputol po, Panginoon, in Jesus' name, ang mga curses, Panginoon, yung spirit of bondage, Lord God, yung ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, upang magkawatak-watak, Panginoon, at hindi po magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, na magpuri, Panginoon, at kilalanin ka, Panginoon, ng lubusan sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, sa iyo ko din po nilalapit, Panginoon, na nawa ang bawat pamilya, Panginoon, ay magkaroon po ng masayang oras, Panginoon, na maging banding, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita, Lord God. I pray, Panginoon, na walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makakakuha nito sa amin, Lord. And I pray, Lord God, na tumibay, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na nagsisik, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa iyo ko rin po nilalapit, Lord God, ang aming ang bawat isa, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng sakit, Panginoon, ng karamdaman, Lord, na I pray, Panginoon, na makita po nila, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, yung total healing, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na pinagkakaloob mo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. I pray na maging sandata nila ito, Panginoon, sa kaaway, na makita nila kung gaano kakadakila, Panginoon, at walang kahit sinong Diyos-Diyosan, Panginoon, na makakapagpagaling sa kanila, kundi ikaw lamang, Panginoon. I pray din, Panginoon, na makita nila, Panginoon, makita po ng bawat isang dumaraan, Panginoon, sa karamdaman na kami po ay yung pinagaling na, Panginoon, mula sa krus ng Kalbaryo sa mga sugat na tinamo mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon, sa yung banal na dugo, Lord God, na binigyan mo kami, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, at kapatawaran, Lord God. I pray, Panginoon, na maging isa po ito sa daan, Panginoon, upang humingi po ang bawat isa, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa kasalanang nagagawa, Panginoon, na nagdudulot, Panginoon, sa amin ng karamdaman, Lord God. Salamat, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay nakareceive ngayon, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And I pray, Panginoon, na mawala na po, Panginoon, ang pagkabalisa ng bawat isa, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ipagkakalooban mo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay gagaling, Panginoon, sa pamamagitan mo lamang. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko po, Panginoon, ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
At dumako na po tayo sa ating prayer for church goals and body of Christ na pangungunahan ni Sister Jen Spinola. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Holy Spirit, patuloy na iniimbitahan ka po namin sa kalagitnaan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang maipanalangin yung church goals namin at buong body of Christ. Kung may nakikita ka man po, Panginoon, na mga bagay na hindi nakakalugod sa'yo sa aming mga puso, pakalinisin mo po ito ng iyong banal na dugo at gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, na dumulog sa iyong harapan sa oras na ito. Patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, yung aming mga services, yung Sunday worship service. Lord God, salamat sa every messages mo na bumabago sa amin, sa aming mga puso. Patuloy na basagin mo kami, Panginoon, at ng iyong salita, Lord God, and I pray na hindi natatapos sa mga services yung word mo, pero babaunin namin ito at ito yung magiging tool namin, Panginoon, para mas maging Christ-like, Lord God, para makasunod sa iyo. Salamat sa strength, Lord God, na binibigay mo, sa wisdom din po na pinagkakaloob mo sa mga nagtuturo sa amin, Lord. Salamat na patuloy mong ginagamit sila, pastora, Panginoon, para maibaba yung salita na may conviction, Lord God, na may pagpapakumbaba, Panginoon. And I pray na hindi namin to sayangin, bagkus ay patuloy namin gamitin for your glory. Dahil dapat ka, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, palagi kang nandyan para itama kami every week, Panginoon. And I pray na every leader, Panginoon, ay mag-stand din, Lord God, at makita ng bawat isa, Lord God, yung kadakilaan mo, Panginoon, mapahalagahan namin. At gayon din po yung Disciples Night Service namin. I pray na mas marami pa kaming makasama na gustong magpa-disciple sa'yo, maging leader, mag-stand, Panginoon, in these last days, oh God. Hallelujah. Salamat sa desire, Lord God, na nilalagay mo sa puso ng bawat isa. May mga pagkakataon man na nahihirapan kami. Salamat na pinagkakatiwalaan mo pa rin kami, oh God. Thank you, Father God. We pray, Panginoon, for more. And I pray din po sa mga aligned services namin, sa youth service namin mamaya, Lord God. I pray na marami yung ma-invite, Lord God, mag-stand yung mga leaders, Lord, na mag-invite, maging sa physical or online man, naniniwala kami na yung mga youth ay para sa'yo, na tinawag mo yung mga kabataan na to, Panginoon, for the next generation, Lord God, na magpapatuloy, Lord God, ng ministry mo, God. At I pray na ito na yung magkakaroon sila ng revival sa pamamagitan ng service na ito. Salamat na may gantong gawain. And I pray para sa mga ministers din po ng gawain na ito mamaya. Anoint them, Lord God. Padaluyin mo yung anointing mo sa kanila. Samahan mo sila, Holy Spirit. At patuloy na madakila ka, Panginoon, makilala ka nila sa pamamagitan ng services na ito. And I also pray, Panginoon, para sa on location ng church namin. Naniniwala kami na may inahanda ka na place para sa amin. I pray na bawat isa, Panginoon, ay patuloy na magkakaloob sa pledge para sa lahat namin, Lord God. At naniniwala kami na lahat ng ito, Panginoon, ay babalik mo sa kanila yung mga pagpapala na ipinagkakaloob sa church, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat mula noon hanggang ngayon, Lord God. Salamat sa patuloy na pagsusustain din po ng finances namin sa comfortable, Panginoon, na services. Dahil sa mga puso na nagtapat na nagkakaloob sa iyo, patuloy na ibalik mo din po, Panginoon, sa kanila yung pagpapala, Panginoon, na ibinibigay nila sa iyo. Patuloy na mahayag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Patuloy na ikaw yung maghari sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Patuloy po nating panalangin ang buwan-buwan ng May. Lord, we pray, Panginoon, sa month of May. Salamat, Panginoon, na ngayon pa lamang nangunguna ka, Panginoon, sa amin. Hallelujah, nandun ka na, Panginoon. Hindi pa man nangyayari yung buwan na yun, O God, pero nandun ka na, O God. Hallelujah. Salamat, O Lord, kaya, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa lahat ng events namin. Magmula, Lord, sa baptism, sa church bonding, O Lord, sa
Mother's Day special, O Lord God, sa mga gaganapin na Next Gen Aligned, O Lord, pati po yung Ask Me Anything ng Roa Online Community, Panginoon. Salamat sa mga gawaing ito, O God, and we pray na ito po ipagpalain nyo, Panginoon. Gamitin nyo po ito, O God, na lalo pang maparangalan yung pangalan nyo po in Jesus' name, at mas marami pang tao yung makakilala sa iyo. Lord, we ask na marami magdala ka pa po ng mga nanay, Panginoon, ng mga kabataan, O God, sa church na ito, Panginoon. Gamitin niyo po kami mightily and effectively, Panginoon, para makilala kanila. At sila din ay maging totoong disciples mo, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, na hawak mo yung buong church sa buwan na ito, maging sa bawat isa sa amin, yung next month namin, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa yung trabaho namin, yung pamilya namin, yung pag-aasikaso namin sa mga bahay, or ano man yung mga specific namin concerns this coming month. Lord, alam naming hawak niyo po ito. Salamat, O God, hinahayaan ka namin na manguna sa amin, Panginoon. At maghari ka, O Lord God, na patuloy po sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ayun. Meron po bang gustong mag-testimonies? Parang mga luhaan pa, no? Sige po, kung wala pong magte-testimonies, dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po ni Sister JT Batusan. From the grave into the light, Jesus, you brought me back to life. Every chain is breaking free. Hello po, ayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At, yon, nandito pa rin po tayo sa series na kung saan ay ating hour, masasamang kaisipan tungkol sa pag-iikap po. So baka po meron pa rin sa atin or baka tayo yon, no, na mayroong ganito. At ang title po ng ating topic ay uma-attend at nagsiserve naman ako sa church, hindi ko na kailangan ng tithes. Ayan. So kung titingnan natin, parang okay naman na nagagamit ako para sa kingdom ni Lord, nagsiserve ako. Pero yung tithes kasi ay isa po yun sa utos sa atin ni Lord. Amen po? Magkano po yung dapat nating binibigay? 10% po. Ano? Tama po ba? 10% po ba ang ating binibigay na ikapo? Amen. Amen. So may key verse po tayo dito. So basahin natin siya sa 1 Samuel 15:22. Sabi dito, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti pa ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So yung context lang po nito ay kung saan inutusan ni Yahweh, ni Lord, ayan, inutusan ni Yahweh si Haring Saul na patayin lahat ng mga Amalekita doon. Pero hindi nila ginawa yon. So, itinabi nila yung magagandang tupa, yung baka, at inisip nila na ihahain nila yon, ihahandog nila yon kay Lord, na sa tingin nila ay malulugod doon si Lord, pero hindi. Nagalit si Lord. No, kahit na ihain nila yon, kasi ang utos ni Lord, unang-una, ay patayin lahat ng Amalekita, lahat ng doon. Yun yung gusto ni Lord, pero hindi yun yung ginawa niya. So, maaring tayo din po, baka ganun din yung iniisip natin na nagagamit tayo sa kingdom ni Lord, pero yung tithes pala natin ay naiiwan. Hindi natin na ibibigay yung 10% na para sa Lord. Na dapat talaga, or para po sa atin bilang mga Kristiyano, ay binibigay natin yung 10% kasi iyon yung isa sa way para nakakalugod yun sa Lord. Tama po ba? Amen. At gusto natin na ibigay yung best natin sa Lord. So, lahat po yun, okay po yun, yung paglilingkod natin, pagpapagamit natin sa Lord. Pero wag din po nating iwan yung ating tithes na part yon bilang isang Kristiyano. Amen po? Amen. So, dahil po dyan, ipanalangin po natin yung ating mga kaloob sa oras na to. Ayan. Hallelujah. Father God, Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa amin. And gayon din, Lord, kung meron man po sa amin sa oras na to, Lord, na may mga mali pa kaming kaisipan patungkol sa tithes, Lord, isinusuko po namin to sa iyo, Panginoon. And I pray na makasunod kami ng buo sa iyo, Panginoon. Hindi namin ito makita bilang sacrifices, Panginoon, kung hindi mas
higit na sumunod kami, Panginoon, sa utos mo. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Lord, sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, para i-bless yung church, Panginoon. And I pray, Lord, na palagi namin ibigay yung 10% na para sa iyo at yung pagsunod, Panginoon, ng buo para sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. I-bless mo po yung bawat isa, Panginoon, at sa buong linggong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makalapit. This is our moment. This is our praise. This is a celebration for all you've done for us. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through the years, never left us, always near. This is a celebration. Lift it up, lift it up. Celebration. Lift it up, lift it up. Okay na po? Good morning po sa ating lahat. Every fight you're with me. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Gusto po bang maibigay sa inyo yung mic? Di ba? Bypass A. Di po. Sige po. Welcome po natin ang ating mga bagoy, mga newcomer. Si Ana Balisakan. Welcome po sa ROA. Then si Alvin Yambao. Ayun, welcome po. Invite po sila ni Ate Ana Menjola. Amen. Sige po, dumako na po tayo sa ating mga announcement. Sunday worship service, 7 a.m. to 9:30 a.m. Second service po is 10 a.m. to 12 noon. Next po. Then ating pong Disciples Night Service every Wednesday po at 6 p.m. Anong oras po? 6 p.m. Ang ating pong Day Watch, House Prayer Meeting, Monday to Sunday. Yung Monday to Friday po is, Monday to Saturday po is yung ating pong personal, yung physical. Then yung Sunday po, may online po tayo. Then wala pa po kayo mga official member po natin. Kailangan po tayo ay mayroon na tayong kinabibilangan na araw sa ating Day Watch. Ang lahat po ba ay may kinabibilangan na ang araw sa Day Watch? Mag-join po tayo sa ating Day Watch para po magpalakasan po tayo sa pananalangin para sa iba. Amen po ba? Amen. Ang ating pong ROA Journey, Basic Lesson, Life Plus Encounter God, Retreat, and Destiny Class. Ang ating pong Destiny Class schedule, Ignited, Living Stone, Cross Career, Special Destiny Class, and Servants by Grace. Meron po tayong gawain mamaya, Youth Service. Ano po ang gawain natin mamaya? Youth Service. Support po natin ang ating Youth Service mamaya, Kaway-kaway naman po ang ating mga youth. Ayun. Youth, bakit po youth? Amen. Praise God. Support po natin, kahit po tayo hindi youth, meron naman siguro tayong mga kakilalang youth na pwedeng invite. Amen po ba? Amen. Ito na po ang ating water baptism. Excited na po ba ang lahat? Kailan na po ito? Sa May 1, sa Friday. Kung wala po ang tayong masasakyan o hindi po natin alam yung place, pwede daw po tayo mag-meet dito sa church. At meron daw pong jeep na magse-service sa atin. 7 a.m. po, Huwag na po tayong pahuli-huli, Tsaka kung sino po yung sure na nasasama, pwede po natin bigay yung list name. Yung list name ng mga sasama. Tsaka kung sino po yung gustong magbayad na, much better po na magbayad na rin tayo. Bigay po natin sa ating leader. Okay po ba? Lahat po ba isasama? Parang hindi yata. Sige po. Invite pa, sumama po tayo kasi banding po ng ating church yan. Minsan, kasi iba po yung nandito tayo sa loob ng church, iba po yung nasa labas tayo. Amen po. Yan. Encounter God Retreats, December 17 to 19, 2026. Then, yun po. Next po. Just scan, way to give, just scan the QR code for online tithes and offering, and pledges. Lahat po ba ay nagpe-pledge sa ating lot? Gusto po ba natin magkaroon ng sariling location?
Yon, mag-pledge po tayo na po para po makabili tayo ng sarili nating location. Di po tayo makakabili kung di po tayo nagpe-pledge. Amen po ba? Amen. Ayun. Announcement. Just follow us on social media, Rowa Church Official, at Rowa Church Official 17725 at Rowa Church Official. Yan po. Okay. Sige po, welcome po natin ang ating beautiful pastora para po sa ating benediction. Thank you. Ayan. Okay, so handa na ba ang inyong mga goggles? Yung mga kala mo laki ng pool eh, no? Hindi, marami po activity na pinrepare yung ating events team. Kaya masayang-masaya po ito. Sama na tayo, ha? Tingnan mo ba tayo katabi mo? Pag di kita nakita, doon di tayo bate. Opo, let's enjoy that. And welcome po ulit sa mga bago nating kasama. Yan, kananay ko pala yung anak niya sa kinder. And welcome po sa bawat isa. Kay Jenny! Anyong hasiyo. Ayun. So sige po tayong lahat ay tumayo. Ay, sorry pala. May children pa pala tayo. Pray tayo for children. And of course, for our birthday celebrant, ang aking loving husband. Wala siya, umalis. Umalis siya, no? Umalis yata siya. Si Kuya Jason and si Aris. Ayan. Sige po, Aris. Mauna ka na dito. And si Kuya Jason po. Ay, pag-pray po natin. And sige po, unat po natin yung kamay natin. Kaya. Hindi ka naman nakakamay niyo. Sige po, pag-pray natin si Aris. Si Aris. Diba natin ang Korean nating si Slam Dunk. Sige po, pag-pray natin siya. Oh, tama na yung tawa. Mag-declare po kayo sa kanya. Sige po. Amen. Parang konti ng children natin ngayon. Ayon pa yung iba, pumapasok pa. Oo nga, wala yung ibang parents. Kaya to. Hi! And sige po, iunat natin ulit ang ating mga kamay po sa kanila at mag-declare din po tayo ng blessing sa ating mga kabataan, mga bata. Pamangkin. Or pwede pa mamaya na lang kasi yung iba para ano. Bata na lang muna. Sige po, pag-pray po muna natin yung mga bata. Unat po natin ang ating mga kamay sa kanila. Lord, tinataas po namin sa inyo ang mga kabataang ito, ang mga batang ito, Panginoon. Salamat, O God, na nagre-raise up ka po ng bagong generation, Panginoon, sa aming church, O God. Kaya Lord, sinesecure po namin sila ng banal niyo pong dugo, O God. Ina-apply po namin, O Lord, yung banal mong dugo sa spiritual life nila, sa health nila, Panginoon, in Jesus' name, sa relationships, O Lord, ilayo niyo po sila sa anumang gawa ng kaaway, in Jesus' name, sa anumang kasinungalingan, Panginoon, na pwedeng tinatanim sa kanila, Panginoon, nire-rebuke din po namin ito in Jesus' name. Lord, we continue to plant the seed of truth sa kanila, O Lord, yun po yung mamunga. I pray, O Lord, na maging kasiyahan sila ng kanilang mga magulang, O Lord, at gawin niyo rin po na testimony yung magulang nila sa buhay nila na maganda nilang gagayahin, Panginoon. Salamat, O God, we bless them, and maging sa bakasyong ito, Panginoon, patuloy po silang samahan at mag-enjoy, Panginoon, sa kanilang pagkabata. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si ano, pag-pray natin. Sige po, extend natin yung kamay natin kay baby. Ano name niya ulit? Si Zach. Ayan, birthday celebrants pa ulit.
Sige po, extend natin kamay natin. Nakita nyo ba siya? Ayun siya, si Baby Zach. Sige po, unat po natin na ating kamay sa kanya. Amen. Amen. Ayan, wala pa rin si Ezra. Umuwi yata siya. So sige po, tayo na tayong lahat. At, wala ba ako nakalimutan? See you on Friday. Oo, yung mangga, wag kalilimutan. Joke lang. Sige, mataas po natin ang ating kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Praise God! Maraming salamat po sa mga nakasama natin sa online. Praise God! So yan, makikita nyo po, mag-hi po tayo sa mga palabas na. Hello! Ayan, nakikita nyo pa ba sila? Sa mga nasa live? Ayan, alright. So, ayan, so magwasa muna tayo ng testimony. Ayan. Magmula kay Kuya Red, natutunan ko po sa mensahe na hindi po na dapat natin i-take for granted ang Holy Bible na meron tayo. Dapat ay grateful tayo dahil nagkaroon ng chance na mabasa natin ang salita ng Diyos sa sarili nating language. Ayan, salamat po sa Diyos sa wisdom and understanding. Praise the Lord sa buhay ni Kuya Red. Salamat po sa tinuro ng Lord sa inyong buhay. Ayan, kay Joanna naman po, natutunan ko po sa mensahe na kailangan habulin at i-desire natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin upang totoong mag-flow sa buhay natin ang kanyang biyaya. Thank you po, Lord, na kinorek mo niyo po ako kung paano po kayo mapa-priority. Simula po kayo, Lord, at ikaw na po ang unahin ko sa bawat araw sa pamamagitan ng pag-pray at devotion sa umaga at i-apply ito sa maghapon ng buhay ko po. Ngayon din, Lord, ay patuloy ako, Lord, na magbabago ng character ko po sa inyo. Praise God! Ayan, so bago tayo magpatuloy, mag-hi muna tayo sa mga kasama natin dito. Ayan, Joy, mag-hi tayo. Hi tayo sa camera. Ay, babay na lang po. Babay na lang po tayo sa camera. Kuya Jun, magbabay ka sa camera. Babay po. Praise God. JD, bye-bye. Ayan. Sino pa? Sino pa? Ayan, ang ating production. Praise the Lord. Ay, marami pa po sila doon. Pakita natin sila doon. Doon sa kabila. Pass M. Hi daw po. Hi. Praise God. Okay, ang saya-saya. Okay, next naman po. Praise the Lord. Salamat po sa mga nakasama natin dito sa ating church. And of course, we are hoping na makasama po namin kayo sa church din. Dito lang po yun sa Palapat, Hagonoy, Bulacan. So, pwede niyo po ma-check po sa Facebook natin yung map. Ayan, para po makita natin yung ating exact location. So, by the way, medyo maingay lang po dito. Ay, mag-hi lang din po ulit. Hello. Hi po kayo sa camera. Hi po kayo. Naka-live po tayo sa sa Wawawin. Ito po. Charot. Bye po. Ayan, praise God. Okay, so basahin lang po natin kay Kuya Bernard. Okay, naitanim po sa akin na hindi pala sapat na nasa buhay lang natin ng Panginoong Yesus. Dapat po pala siya ang una sa ating buhay. Lahat ng ating gagawin na ilaan natin sa Panginoong Yesus. Ano, Panginoong Yesus, kalooban niya masunod sa ating buhay. Ikaw po ang laging sentro ng aking buhay. Patuloy mo po akong gamitin. Salamat po, Panginoon. Ayan. Alright. Sorry po. Meron lang po ditong kung ano pa man. Okay, so yun lamang po. Wala na po akong testimony. Ayan. On the record. So, ayun, yun lamang po. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Again, later po meron tayong youth service.
And then, baptism, water baptism po sa May 1. Kung kayo po ay official member na, ayan, kung nasa online kayo ngayon. So, meron tayo water baptism po sa May 1 Friday. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po. See you po sa Disciples Night and sa ating mga gawain pa po. Thank you, Lord. Thank you po sa bawat isa. Bye po. Shalom! As I move